Yan. So, may question dito sa ano? May tanong pa kayo? Okay na ako, sir. Okay na ako. Yan. So, yan Yung 10 para kilowatt Sige. hour, yun yung ano, yun yung parang yung estimated, pinakalo yung kinukonsumo ng bahay sa buong araw. sa buong araw. Okay. Oo. Pero magbabago kasi yung konsumo nito kung ano yan, kung household yan. Kasi yung 10 kilowatt hour pwedeng ano split yan 5 kilowatt hour sa umaga, 5 kilowatt hour sa gabi. Ang kaya mo lang dyan i-zero out yung 5 kilowatt hour sa umaga kasi sa gabi wala ka naman ng solar. Kaya ang mangyayari madalas pag mga household, ang naliles lang sa bill 50% kasi pag gabi wala ka ng solar. Wala ka ng pambawas ng bill sa gabi. So yun. Kaya naging perfect talaga dapat yung net metering kasi nga ang Mm. household wala siya sa bahay pagka umaga, which is gabi Oo. yung pinaka-consumption. Mag-aircon sa gabi pag natutulog, ganun. Yan. So ito bonus lang. Pagka medyo magulo kasi pagka three phase na yung export control. So pag three phase kasi 'di ba hindi naman yan balance palagi. For example, dito 1 kilowatt, dito 1.5. So ito 8.8 lang, 0.8 kilowatt. Yan. So, pag mga three-phase, kasi na inverter, hindi niya pwedeng tapatan per line output. So, hindi pwedeng 1 kilowatt ka dito, tas 1.5. Hindi kaya ng inverter 'yon. Laging balance lang sila. So, ang nangyari na export control sa ano, ay ba't ko binura? Sa mga three-phase, kailangan may mga lines na magsasuffer. Ito 1 kilowatt, 'di ba? 1.5. So, ang ginagawa ng inverter, meron siyang dalawang modes. Pwede niyang i-average to, average, or lowest value. So, pag lowest yan, kukunin niya yung 800 watts, di ba? Yung 0.8. So, 0.8 lahat to. 0.8, 0.8. So, dito, sa part na to, kulang ka pa ng 200 watts, di ba? Dito, kulang ka pa ng 700. Tapos dito, wala ka nang binibili sa ano, sa Meralco. Yan. Ganun nagwo-work yung ano, yung export control naman sa mga three-phase. Kasi yun yung common na may encounter nyo sa Philippines Kasi puro mga three-phase halos dito pag mga commercial. So ayan, para lang medyo may idea kasi kayo. Kasi ito yung mga pag mahirap pag mga malalaking projects kailangan mong ano. So kung alin yung mas maganda, depende rin sa ano sa facility kung malaki yung discrepancy ng ano ng per lines, kunin mo yung lowest. Pero kung magkakalapit, doon ka sa average para ano. May mga lines lang talaga na minsan mag-export, minsan kulang, minsan mag-export yun. May mga times talaga na magsasuffer yung ano. Pero yun nga, okay na yung ganun kesa ano, kesa wala. Lalo na pag ayaw i-apply nung net. Kasi pagka three-phase, medyo mahirap i-apply nung net metering So, ayun. Yun lang Ano, yung yes. paano nagagawa nung ano nung sa inverter na yung 'di ba yung voltage sa per kada passes magkakaiba sila ng phase angle? Paano niya na ano yun? Parang Ah, nagagawa niya na nagsisynchronize din hindi siya. sila 'di ba three phase dito sabay-sabay? Oo, Nag nakasynchronize din siya per line. Kasi ang wiring ng ano, ng mga inverters line to neutral or line to ground. So at actually meron pang-apat na linya to. Kukunin din niya yung ground dito. So ang measurement niya ng voltage, kunwari ito line 1 tsaka ground. So kung 3 phase 230 volts yan, so 110 lang to. Mga ganun 110. Yun pa, ang nagpapahirap pa sa mga installation namin madalas pagka ano open delta. Kasi 'di ba may isang leg doon na ano, pag nag-line to ano ka may nagto 200, minsan na-encounter namin line 3 yun Line 3 tapos ground nagto 200 volts pag open. Yan. Sa ano na yun sa commissioning na yun, pwede mo kasing iset yung ano yung
voltage limit nung ano. Kaya lang kasi pag magkalayo yung discrepancy, medyo mahirap i-program yung inverter. So yung mga ganun, kailangan mo talagang i-program yung mga inverters. Pagka mga ganyan na na open delta yung yung supply nung kliyente. Yun lang, bonus. May question kayo dito? Wag na kayo Boss, sir. Oh, ano yan? Tanong lang, Sige. yung inverter na yan, ba direct sa tatlong linya. Oo, tama. Ngayon, sinasabi mo, walang binabayaran walang kinukuha sa Meralco dyan. Pwede. May, Pwede kaya. yun, pwede. Mm, mm. So yung wiring niyan, bali dalawa. O isa lang talaga, galing inverter. Sa inverter nakapasok dalawa, isang solar, isang Meralco, ganun ba? Hindi, parang tulad pa rin ng wiring kanina. Kunwari, ito yung main breaker mo, tapos ito yung metro. Ito yung pumunta sa Ito pa rin yung solar, tapos ito yung papunta sa loads mo. So, parang nagsasama, ito, galing sa Meralco, Tama. galing sa solar. So, yun, magkasama pa rin sila papunta dun sa loads mo. Ganun pa rin. Tulad lang sa Parang ang dating si sa single Meralco, phase. parang upstream siya doon. Tapos Oo, additional na tama. lang tong sa solar. Tama. So, pag umaandar yung motor, dalawa source mo. Dalawa source. Depende, kung kayang ibigay lahat ni solar, si solar lang yung gagana. Pagka kinulang, papasok din si Meralco, magsasabay, mag-add up sila. Ops na. Automatic na inverter na, no? Automatic yan. Okay, sir. Thank you. Bin, Sige. hello Bin. Mm. Tanong lang, di ba pag yung mga may motor, may mataas yung starting current nun? Oo. Wala bang nagiging problema sa yan? Sa inverter? Sa inverter? Actually, wala. Wala naman. Okay. Pagka grid tie wala. Kasi for example, nag-inrush current ka or nag-peak nag times 3. Kunwari, kung ano lang yung kayang ibigay ni solar, yun lang yun. Wala siyang magagawa doon. Tapos kung ano man yung kulang sa inrush, yun na yung kukunin ni Meralco. Meralco. Oo. Ang magkakaproblema ka pagka hybrid ka tapos yung yung EPS mo kasi EPS kasi balik tayo dito. Yan. Yung EPS kasi ito EPS loads na to. Ang nagpapa-under talaga nito inverter lang. So hindi kung ano yung rating nito, for example 1 kilowatt lang to. Tapos nagpa-under ka ng 2 horsepower na aircon. So ano yun, 'di ba? Nasa 1.4. Tapos pag pa siya, nag full load pa siya, ay starting pa siya na starting current pa siya, lalagpas siya ng mga 3 kilowatt, 'di ba? So 'yun, medyo magkakaproblema ka sa inverter pagka kasi 1 kilowatt lang yung inverter mo tapos magpapandar ka ng 2 HP. 'Yun. Yun yung pero sa EPS lang 'yun, pero pag sa grid tie side walang problem 'yun. Kaya ng inverter 'yun. Kasi lang naman 'yan nag-share lang naman sila nung So hindi mo mabubugbog yung inverter. Kumbaga kung ano lang yung kaya niyang ibigay, yun lang din yung ibibigay niya. Tapos si Meralco na bahalang sumalo sa kulang. Yan. Punta na tayo Thank you. sa design. So pag sa roof layout, ito yung mga points lang na tinatandaan ko palagi. So modules in the same MPPT must be in the same orientation. Or gusto niyo i-discuss ko muna tong MPPT? Hindi, dito na lang kaya yan. MPPT kasi for example, ito yung inverter. Tapos ang sabi niya, 'di ba, may sa specs niya dalawa yung MPPT niya. Yan. So ito MPPT 1, MPPT 2.
Tapos madalas may ano yan, may input positive tsaka negative. Yan, pangit pa yung positive ko. Yan. So pag ang 'di ba madalas kasi na stringing ng mga panel series. So ano yan, positive, negative. So series, 'di ba? Tapos ito positive na to pupunta yun dito, yung negative niya pupunta yon. So ito yung tinatawag na string, yung naka-series. So madalas yan 6 series, 10 series, ganun, kung ilan yung kaya ng inverter. So pag magde-design kayo sa roof, hindi pwede yung ano, yung naka-series ka. Kasi 'di ba pag series, ano yon, additive yung voltage tapos same current. Pag kunwari kasi nag-place ka ng panel dito, tapos ano ka ng panel dito, tapos siniris mo sila. Magkaiba kasi yung ano niyan yung peak power niyan dito. Kasi kunwari ito, ampere, tapos voltage, current voltage. Pwede kasing dito sa west facing, yung ampere niya mataas, tapos mababa yung voltage. Pwedeng dito naman sa south facing, mataas yung ampere, malaki yung voltage. Yan. So, hindi, kaya iniiwasan namin na magde-design ng, kunwari, naglagay ka ng, dapat, kung magsisiris ka ng fans dito, magkakasama. Para yung characteristic nung, ano nila, nung current sa voltage, magkakaparehas kasi yung current, yung magsasuffer. So, kunwari, ito, ampere mo dito, 3, tapos dito, 6. Ito, di ba, 6 ka dito, tapos 3 ka dito. Pag siniris mo to, ang susundin na ampere netong nasa west, yung 3. Kasi, or magmi-meet sila in the middle. Hindi pwedeng susundan nung 3 yung 6. So, ang mangyayari, yung power neto, magsasuffer. Susundin niya kasi yung current neto nung mga nasa south. Tapos, ito pangalawa, optimal orientation varies on every country. Parang dito sa sa Pilipinas, ang optimal na placement ng panels is south facing kasi nasa medyo above equator ata tayo, or tama, parang above the equator tayo or hindi. Basta 'yun. Depende sa ano mo. Tama, nasa mataas ata tayo sa equator kasi kung nandito yung Pilipinas, so parang Oo, sir, tama, tama. nagsashine yung araw banda rito. So ideal yung panels mo nasa south kasi yung penetration ng araw maghapon nakatutok sa south. Yan. Kaya yung yung mga projects ko ngayon sa Australia, sa more on north north naman kami kasi nasa below equator yung Australia. So ano yan, ito yung equator, yung Australia nasa ilalim. So yung penetration ng araw, bandang north sa kanila yung malakas. Yan. So ang sundin mo natin sa Pilipinas, sundin natin na ano. So kung ako magde-design ako ng panels, puro south, ilalagay ko yon dito sa south. Lah, ito. Yan, dito. Tapos next ko na kunwari, no choice ka, walang south facing roof yung kliyente ninyo. Ginagawa ko during survey, tinatanong ko yung kliyente, saan kayong maraming pinapandar na appliances tuwing umaga or hapon. Kasi pag umaga, ito naman yung nakaharap sa, kasi 'di ba ang sunrise dito sa east, tapos lulubog yan dito sa west. So kung marami silang pinapandar sa umaga, maglagay ka ng maraming panel sa east. Kasi sa east yung malakas sa umaga eh. Pag hapon, west naman. Yun. So, ganun. Tapos pinaka-least priority natin yung north kasi lagi yung nakatalikod sa araw. Yan. Lalo na pag malaki yung yung slope nung mataas yung pitch nung bubong. So, yan talagang sobrang baba nung harvest mo diyan pag naglagay ka sa north. Pag dito ka sa Pilipinas ha. So, ayun yung namin pag nagde-design kami ng roof. Tapos yung pala, anong understanding niyo sa efficiency ng panels?
Di ba nasa ano lang yan? 20 to 30%. Tama. Pagka mono, mga below 21. So, mga 20, ganun, 19, 20 point something, ganun. Mhm. So, yung efficiency na yun, hindi yun yung tulad ng mga generator na ano, yung peak power, tapos efficiency na 20%. So, parang pag bumili ka ng 500 watts na panels, 20% lang nun yung ano. Hindi yan ganun. Para ang ano kasi, ang sinasabi kasing efficiency ng panels, based yun sa ano, sa standard condition. Ang estimate kasi ng ano, kunwari ito 1 meter by 1 meter na ano, na area ng lupa. Ang estimate kasi diyan, yung power na pag nagcast ng ilaw yung araw diyan, equivalent yan ng ano 1,000 watts. Yung power na ano niraradiate ng araw sa 1 by 1 meters na yan. So, yung solar panels, pag gumawa ka ng panels na 1 by 1 din, out of 1,000 watts na power na binibigay ng araw, ang makukuha mo lang diyan 200 watts. Yan. So, yun yung ibig sabihin ng ano, nung 20% efficiency ng panels. Hindi yun sa ano, sa peak power tapos efficiency, hindi yun, based yun sa ano, sa standard weather condition na ano, binase sa 1 by 1 meter na ano, tapos 1,000 watts kasi yung equivalent power nun, yung nare-reject ng araw. So based yun sa conversion niya ng ano, ng ng power from sa araw, sa light to ano, so to Parang yan electrical yung sa ano energy. bin, di ba? Parang yan yung sa irradiance niya, parang yung 1,000 watts per meter square. Oo, yun sa irradiance, yun Ganon yung kaya. sa thesis natin. Ganon. So, yun kasi yun din yung common misconception ng mga nagso-solar na ano na 20% lang daw efficiency ng panels. So, pag bumili ka ng 500 watts, nasa 100 watts lang yung peak power na which is hindi naman ganun. Ayan. So, may question pa kayo dito sa ano, sa pag-roof layout, sa pag-design. Ano yung ibig sabihin ng pitch? Pitch yung ano, inclination, yung Sa bubong. sa bubong, oo. Yung angle niya. Okay. Kasi hindi pwedeng ano hindi pwedeng unless nasa equator ka. Pag nasa equator ka, kahit 0 degrees yung panels mo, okay lang kasi ano 90 degrees yung araw dun 'di ba? Yan. So, pagka ano, hindi ka nasa equator, kailangan may pitch yung ano mo para maganda yung ano, yung tama nung araw sa solar panels. Yan. Huwag naka-incline siya konti. Sa Philippines kasi parang ang ideal 15. Pag below 10 kasi Mm. medyo mahina na yung ano. Tsaka mabilis siyang ano, maipunan ng tubig. So pag naipunan ng tubig, tas biglang nawala, huminto yung ulan, yung alikabok mag-accumulate sa panel. So yun doon bumibilis humina yung ano, yung production ng panels pagka ano, mababa yung Parang inclination. yung sa ano natin, yung sa research natin dati, required siya na dapat perpendicular yung atake niya doon sa, 'di ba, sa panel. Parang Oo, yun yung tama. hinahabol dito. Yung kaya niya tinatrack kasi gusto niya maging perpendicular siya sa ano. Yan. Pero kung mga ganito static lang, may mga ideal talaga na ano, na pitch or angle ng ano para maganda yung harvest. So sa Philippines kasi 15, tapos sa Australia nasa 20. Ganun. So next na tayo. Next sa ano, sa mga specs ng panels. Yung kailangan lang din yung madalas tandaan is yung ano etong open circuit voltage tapos short circuit current. Kasi yun yung iyaan nyo sa ano ima-match nyo sa inverter tulad nito, diba? Sa inverter kasi may kita nyo yung maximum input current niyan. So ito 14 amps. So ito bang panels na to pwede mong gamitin dito? Since 12 amps lang yung short circuit niya, tapos yung inverter kaya niya hanggang 14. Kaya. Tapos sa VOC naman,
Kunwari ito 51.7. Tapos ang kaya ano ng inverter is hanggang max DC voltage niya 600. So kaya mo pwede ka kasi diba pag series mag-a-add yung voltage niyan. So kung VOC mo 51.7, kaya hanggang 11 panels, hindi siya lalagpas ng 600. Yan. So pwede ka dito sa isang input na to hanggang 11 panels. 11 pieces na series dito. Tapos dito, yan, pwede 11. Pero depende rin sa size nung ano mo, nung inverter mo. Kasi pag 11 pieces na 500 watts, nasa ilan na yun? 5 kilowatt na yun. 5.5. So, lalagpas ka na dito. Kasi ano lang to 3 kilowatt lang to na inverter eh. Dito pwede ka. Ay, hindi pala dito. Ito yung maximum peak. Yan, 4.5. So, 4.5 kung sa panels to, 500 watts. Nasa ano yan? Nasa 9 pieces. 9 pieces na ano, na solar panels. So, sa 9 pieces, nasa ano yan, di ba? Pag sa voltage, 51.7, nasa 450. So, pasok siya sa specs nung ano, nung panels na 600. So, hindi siya lalagpas sa specs. Tapos, dito pa, may tinatawag tayo na MPPT. Paano mo malalaman sa specs pa lang kung hanggang ilang strings yung pwede mong isaksak sa ano sa panels ay sa inverter. So dito 'yon. Number of MPPT tapos strings per MPPT. Tulad nung sinabi ko kanina, ito. Ito 'yon. Ito yun exactly. Kaya lang hindi kasi naka-denote dito kung ilang MPPT, mahirap malaman. So kung ano 'yan, i-analyze mo based sa specs. Ang mangyayari noon, parang ito, dalawa yung MPPT niya. So ito MPPT1, MPPT2. Tapos yung MPPT1 niya, meron siyang string input which is ito yon. So ito yung ibig sabihin nun. 2 MPPTs tapos isang string input per MPPT. So yan, dalawa yung MPPT niya, ito 1 and 2. Tapos sa bawat MPPT, may isang string input. Isang positive tsaka negative. Ito positive, negative. Yan, ayun yung ibig sabihin ng ano. Yan. So sa inverter na to, hanggang dalawang series lang ng panels yung pwede mong isaksak sa kanya. Bawal ka na maghati. So parang pag bumalik tayo sa design, so kung ilalagyan mo yan ng panels, either ilagay mo lahat yan dito or dito yung isa, bawal ka na dito kasi wala ka ng pagsasaksakan neto eh. Wala ka ng pagsasaksakan neto eh. So kailangan mo lang i-ano yung panels mo sa dalawang area lang. Kuha pa tayo na isang example. Ito. Ibang inverter naman. So, ito ibang model naman to, Solis naman. So, iba-ibang inverter kasi iba-iba din yung ano, yung pag-represent nila ng data. So, ito MPPT number tatlo, tapos maximum string input niya tatlo din. Pero isa lang ibig sabihin, parehas lang sila ng ibig sabihin halos dito. So, tatlo yung MPPT niya, 1, 2, 3. Tapos per MPPT may tigi isang string input. So baka malito kasi kayo, may mga inverters din na na isang MPPT, dalawa yung input niya, parang ganito. Yan, MPPT1 to pero dalawa yung positive niya, dalawa yung negative niya. So ganun, may mga inverters na ganun. Parang ano lang din to eh, parang pinarallel lang din niya sa loob yung dalawang strings. Ayan. Sa design na ganito, kunwari, magkasama sila sa isang MPPT, parang pinarallel mo. Bawal ka mag-series, mag-input dito ng magkaiba yung number ng panels. So, kunwari, kung 5 panels yung sinaksak mo dito sa string input mo, dapat 5 din to. Kasi technically, itong dalawang string na to, magpa-parallel yan sa loob ng inverter, sa loob ng MPPT. So dapat yung voltage nila match. Bawal mo din iharap tong 5 pieces na to sa south
Tapos ito sa ibang orientation, bawal din yun. Kasi hindi magmamatch yung voltage nila, so may magsasuffer na naman. So yun yung mga kailangan tandaan pag nagde-design. Pagka, ito madali kasi kanya-kanyang MPPT to eh, walang pakialamanan. Pag hinarap mo to sa south, ito north, sa east, okay lang kasi hindi naman sila magsasama sa isang MPPT. Ang mahirap pag nagsama sila sa isang MPPT, dapat match yung number of panels tapos parehas lahat, pati yung orientation. Ayun. Feeling ko So mag-end. halimbawa, Sige, kung sige. sa ibang direction din, halimbawa sa ibang direction siya, mas better na ilagay mo na lang siya sa pangalawang MPPT kaysa pagsamahin mo na sa iisang ano, sa isang yung dalawang string sa isang MPPT kasi Tama, parang ang mangyayari sa kanila, mag-average down lang yung ano niya. tama. Kaya may mga ano din eh, may mga design din kami na hindi namin ino-occupy lahat ng string input. For example, ayan, MPPT1, MPPT2. Tapos tigda dalawa din sila ng string input. Minsan hindi namin 'to nilalagyan. Ito lang yung nilalagyan namin kasi yung area ng roof enough lang para sa 10. Yung susunod na roof niya kasya na lang siyam. So hindi mo siya pwedeng isama dito. Kailangan mo siya ibukod dito sa MPPT2 kasi magkaiba sila ng ng power output eh. Yan. So ganun. Ganun lang yung mga common na ginagawa namin sa design. Malinaw naman. Malinaw naman. So ang inverter pala is inverter plus may MPPT na parang combo na sila sa ano, Tama, sa may inyong MPPT device sa na yun. loob. Oo. Tapos kung ilan man yung MPPT na yun, naka-base yan dito sa datasheet niya. Yan. Tapos na ata yung slide ko eh. Yan. May question pa kayo sa design? I-sample ko na sa sa Open Solar. Yung dito bin sa ano, yung sa sinasabi mo kanina na sa wattage tsaka yung sa voltage. Mas better pala na mauna mo munang i-check yung wattage para makita mo rin yung wattage nung ano nung sa inverter. Kasi may watts rin yung ano yung panel mo, may wattage din yung ano mo yung inverter mo. Mas better na yun muna yung unahin para kumbaga masukat mo kung ilang piraso ng panel sa bawat ano Tama. na magkakasiri sa isang string. Oo, tama. Sige, sample tayo ng design. Kunwari ito. Ano bang magandang i-design? 10.8. Ito, 10 kilowatt na inverter. 10.8. Tapos ang panels natin itong 500. So, ay, yun pala, nakalimutan kong sabihin. Madalas kasi pag nagde-design kami, for example, size ng inverter, plus 30% kami. Plus 30%. Hindi pala ito yung size nun. Ang size ng inverter, ito 9K. Ito. Ito 10K. So ito, kunwari, 10 kilowatt na inverter plus 30%. Bali, ano yan, di ba? Magiging 13 kilowatt yung panels, yung solar panels. Ang reason kasi namin nun, hindi, yung panels kasi, kung 500 watts yan, magka 500 watts lang yan, malamang mga 10 a.m. or 12 noon, pagka tirik yung araw. So, hindi ito lagi ma-maximize. So, ginagawa namin, nagpa-plus 30% kami para at least kahit mga early 8 a.m., 9 a.m., etong 10 kilowatt na to aabutin ng inverter. Kaya ginagawa namin kahit 10 kilowatt lang inverter, nagiging 13 kilowatts yung panels namin. So depende na yan sa sales eh kasi kung gusto niyo talaga na tsaka dagdag kita din kasi to kung nag-plus 30 kayo sa panel. So yun, kunwari 10 kilowatt na tapos bali 13 kilowatt nga divided by mo sa 500 watts. So ang number of panels mo niyan 26, di ba? 26 pieces na 500 watts. So, balik tayo dito. 26 pieces. Yan. Yung 26 pieces, pwede mong i-divide, lang, yan, by 2. Bali, gawin mo 13.
13 pieces dito, tapos 13 pieces sa MPPT2. Huwag mo na lagyan to. Kasi ang kaya madalas ginagawa namin 'yun. Kung kaya naman i-withstand nung inverter mo yung voltage kahit mag-series ka ng 13, ay hindi pala pwede dito. Pero just in case lang na kunwari mag-series ka ng 13, di ba? 13 dito, 13 din sa MPPT2. Makakatipid ka kasi ng DC wiring kasi hindi mo na i-divide sa tatlong string yung yung 26 pieces. Yan. So, yun, ginagawa namin yung madalas. Kung kunwari 13 pieces, pasok pa rin sa 500 volts na specs nung, nung inverter mo. Mag dalawang 13 ka na lang. Kesa i-divide mo sa 3, gagawin mong kung ilan man yun. Nasa 8, 9, 8, 8, 9, ganun, di ba? 8, 8, 10 yung mo. So, yun. Ganun kami mag-design madalas. So, okay na? Ready na kayo sa Open Solar? O may question pa kayo sa design? Wala nang question. Talagang sa output AC titingin din, hindi rin sa input nung sa inverter. Output AC? Ito na yung output nila, yung 10. Ito kasi yung specs na to, yung 11, 11.5. Parang lang din yan, yung pwede mong i-offset sa 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 panels niya. Parang ito, dito pala hindi pwede yung plus 30 kasi ang inalaw lang niya 15% which is yung kaya naging 11.5 kilowatt to. Ibig sabihin yung maximum panels na pwede mong isaksak dito 11.5 lang. So hindi applicable yung plus 30% dito. Kasi ang kasi talaga nun 10 kilowatt lang siya. Pero since kung gusto mo mag-peak lagi yung inverter, pwede mong saksakan ng 11.5. Pero kahit kahit gaano kalaki yung isaksak mo dito, laging 10 kilowatt lang yung ilalabas niya. Kasi yun lang yung output niya. Yan. Tapos sa specs na hanggang dito lang yung pwede mong ipasok. 11.5 na solar panels. Yan. Bali yung 30% parang rule of thumb lang pero may pa rin parang case to case basis pa rin yung yung nangyayari. Oo. Depende pa rin sa spec. Susundin mo pa rin to. Kaya yun yung maganda sa open solar kasi